Handang gawin ni Florence ang lahat para sa pamilya niya. Bilang bagong graduate, naghanap siya ng kumpanyang papasukan ngunit nabigo siyang makuha ang posisyong ninanais niya. Hanggang sa isang araw, luhaan siyang naglalakad nang biglang nakawin ang bag niya. May determinasyon niyang hinabol ang lalaki at galit na pinaghahampas ito ng bag. Pero laking gulat niya nang tawagan siya ng kumpanyang hindi siya tinanggap at ibinigay sa kanya ang posisyong sekretarya. Masaya si Florence ngunit nagulantang siya nang malaman ang CEO ay ang lalaking nang snatch sa kanya. Si Andres Villarreal. Sino nga ba siya? Isang tusong mapaglaro o isang mabuting taong may lihim na dahilan? At paano kung ang pagsisimula nilang puno ng galit ay mauwi sa isang bagay na hindi nila inaasahan? Bagsak ang balikat at bahagyang namamasa ang mga mata ni Florence nang lumabas siya sa Villarreal Travel Agency. Ang kumpanyang inaplayan niya ngunit bigo siyang makuha ang posisyong inaasam niya. Nag-apply siya bilang sekretarya ng CEO ng kumpanya na si Andres Villarreal. Subalit hindi siya napili kaya ngayon ay parang lantang gulay siya habang naglalakad sa tabing kalsada. Walang ideya si Florence kung anong klaseng kamalasan ang taglay niya sapagkat pangatlong kumpanya na niya ang Villarreal Travel Agency. Pero nabigo pa rin siya. Ayaw man niyang panghinaan ng loob dahil sabi nga nila, kung hindi para sa'yo ang isang bagay, huwag kang sumuko. Sapagkat tiyak na may mas malaking oportunidad pa na darating sa'yo. Pinanghahawakan ni Florence ang kasabihang iyan, kaya kahit 10 kumpanya pa ang pasukan niya, hindi pa rin siya susuko. Patuloy lang si Florence sa paglalakad ng sandaling iyon, nang biglang may lalaking humablot sa bag niya. Mabilis na kumaripas ng takbo ang lalaki at dali-dali itong hinabol ni Florence. Hoy! Magnanakaw! Akin ang bag ko! Hoy! Hiyaw ni Florence habang patuloy pa rin itong hinahabol. At para bumilis ang pagtakbo niya, hinubad niya ang suot niyang heels. Hindi alintana sa kanyang init na nararamdaman ng mga talampakan niya basta't mahabol lang niya ang lalaki at mabawi ang bag niya. Desidido siyang mahabol ito kaya mas binilisan niya pa ang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa isang eskinita. At mula sa hindi kalayuan, natanaw niya ang lalaki. Halos liparin na niya ang kinatatayuan nito at hinila ang hood ng jacket nito. Hoy, Snatcher! Bulyaw niya rito bago kinurot ang tagiliran nito na ikinadaing niya. Ow! What the hell are you talking about? Iritadong asik ng lalaki at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sumilay ang ngisi sa mga labi ni Florence bago kinuha sa kamay nito ang bag niya. Nagtataka pa talaga ito. Obvious naman na ito ang nang-snatch ng bag niya. Maang-maangan pa talaga ang loko-loko. Kahit gwapo ito, hindi siya nito madadaan doon. Kahit anong mangyari, snatcher pa rin ito. Maang-maangan ka pa? Bigla mo na lang kinuha itong bag ko? Magnanakaw ka? Bulyaw pa ni Florence rito bago kinalkal ang bag niya. Kinuha agad niya ang pitakan niya at tiningnan ang laman noon. Mabilis siyang napabaling sa lalaki nang hindi nakita ang 500 pesos niya. Tandang-tanda niya pa na may laman pa iyon pero ngayon ay wala na. Nasaan ang 500 ko? Ibalik mo ang 500 ko! At hinampas niya rito ang bag niya dahil sa gigil. Ow! Stop, miss! You're hurting me! Stop it! Anong stop ka riyan, ha? Snatcher ka! Tingnan mo nga yung hitsura mo. Mukha ka namang mayaman pero ninakaw mo pa yung natitira kong pera. Paano na ako uuwi nito? Leche ka? Ipapakulong kita! Patuloy pa ring hinahampas ni Florence ang bag niya sa lalaki. Pero maya-maya pa ay tuluyan na itong napuno sa kanya. Kinuha nito ang bag niya at ibinato sa malayo. Di ko alam kung anong sinasabi mo, miss. I'm not a snatcher whatsoever. Hindi ko ninakaw yung bag mo at higit sa lahat, hindi ko kinuha yung 500 mo. Kahit kapkapan mo pa ako, wala kang makukuha sa akin. Modus mo lang yan para ipaniwala sa akin na hindi ka talaga snatcher. At hindi ako pwedeng magkamali dahil sigurado ako na ikaw yun.
Yan mismo ang suot mo! Ipapakulong kita! Ngumisi ang lalaki. Tila hindi ito natatakot sa pagbabanta niya. Di ako natatakot sa'yo, miss. Kung gusto mo, pwede naman kitang samahan sa police station. Pero nagmamadali ako ngayon. Tsaka na. At kumaripas ng takbo ang lalaki na ikinanlaki ng mga mata ni Florence. Teka! Ang 500 ko! Paano ako makakauwi nito? Tumakbo ka! Just like me! Nang aasar na tugon sa kanya ng lalaki hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Napamaang na lang si Florence dahil hindi siya makapaniwala sa inakto ng lalaki. Hindi siya makakibo ng sandaling iyon. Iyon ba talaga ang nang-snatch ng bag niya? Naka-jacket din ang lalaki. Parehong-pareho sila. At nasisiguro niyang ito nga iyon dahil parehas lang ang direksyong pinuntahan nila. Pero bakit parang walang alam ang lalaki? Bakit pakiramdam ni Florence ay hindi talaga ito iyon? May superpowers ba iyong magnanakaw? Sunod-sunod na lang siyang napailing bago marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig at kinuha ang bag niya. Wala siyang pera. Last money na niya iyong 500 pesos. Mabuti na lang at nasa bulsa niya ang cellphone niya kaya hindi iyon nanakaw sa kanya. Ang problema, wala naman siyang load. Ngayon, aminado na talaga si Florence sa sarili na malas talaga siya. Na-reject na nga siya sa Villarreal Travel Agency tapos nanakawan pa siya ngayon. Saan nahahantong ang buhay niya? Akala ni Florence ay maglalakad na siya pa uwi. Ngunit tila dininig ng Diyos ang kanyang panalangin nang matanaw niya sa hindi kalayuan ng kapitbahay niyang si Mang Boy. Dala nito ang jeep nito at kasalukuyan itong nagbababa ng mga pasahero. Dali-dali itong nilapitan ni Florence at nakiusap na ihatid siya at sa kanila na lang siya magbabayad. Pumayag ang matanda kaya nakahinga siya ng maluwag. Anak, parte ng buhay ang rejection, kaya huwag kang malungkot kung hindi ka natanggap. Marami pa namang pagkakataon eh. At isa pa, hindi lang naman iyon ang kumpanya sa buong mundo. Marami pa. Sabi pa ng mama ni Florence nang ipaalam niya rito na hindi siya natanggap. Tama ang mama mo, Florence. Kung hindi para sa'yo ang kumpanyang iyon, nakatadhana ka talaga sa ibang kumpanya. Ayos lang yun, anak. Malay mo, sa susunod, matanggap ka na. Ganyan ang buhay. Sabi nga ni Kuya Kim, ang buhay ay weather lang. Sang-ayon naman ng papa niya. Napabuntong hininga na lamang si Florence. Bukas po, maghahanap po ulit ako. Sayang naman itong tinapos kong kurso kung hindi ko gagamitin. Tama ka anak, hindi lahat ng pagkakataon ay swerte tayo. Minsan sadya talaga tayong minamalas. Pero tandaan mo Florence, sa buhay na puno ng kadiliman, laging may liwanag na naghihintay sa dulo. Malay mo bukas, makatanggap ka ng magandang balita. Nginitian lang ni Florence ang mama niya at hindi na sumagot. Maghapon siyang walang gana lalo pat palagi niyang naiisip iyong sandaling nanakawan siya. Hindi rin siya nakatulog ng dahil doon. Pero nang magising si Florence kinabukasan, isang napakagandang balita ang natanggap niya. Tinawagan siya ng Villarreal Travel Agency at inimporma siya na siya na ang magiging bagong sekretarya ng CEO. Dahil nag-back out daw ang tinanggap nila. Tuwang-tuwa si Florence at hindi siya makapaniwala sapagkat akala niya ay magiging malas siya sa buong buhay niya. Subalit, nagkamali siya. Kahit papano, swerte pa rin pala siya. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Florence. Nang araw ring iyon ay pumasok na agad siya. Dahil unang araw, pinaghandaan niya ang sarili niya nang sa gayon ay magmukha naman siyang kaaya-aya sa mga mata nang makakasalimuhan niya sa kumpanya. Lalo na kay Andres Villarreal na CEO nito. Kabado man, masaya pa rin si Florence dahil natanggap siya kahit noong una ay rejected siya. Puno ng galak ang mukha niya nang pumasok siya sa naturang gusali. Umalis siyang luhaan kahapon pero ngayon bumalik siya bilang bagong sekretary ni Andres Villarreal. You're lucky, Florence! Sambit ni Danica, ang HR assistant ng kumpanya. Habang iginiya siya nito patungo sa opisina ng CEO. Kaya nga hindi rin ako makapaniwala na makakatanggap ako ng tawag sa'yo. Nga pala, bakit nag-back out yung natanggap niyo na?
Nagtatakang tanong ni Florence rito. Nahire na pala siya sa ibang company. Mas pinili niya yun kaya tinawagan ka namin kasi ikaw naman ang second option namin. Tumango si Florence. Pero pwede bang magtanong tungkol kay Sir Andres? Mabait ba siya? Masungit? Hindi ko pa kasi siya nakikita eh. Huwag ka lang pamali-mali kasi mabilis siyang mapikon. Yung si Jane nga na dati niyang sekretary, nagtagal ng 4 na taon. Nag-resign lang siya kasi buntis siya. Napatango lang si Florence ng sandaling iyon. Mabuti naman at mabait pala iyong CEO. Kung hindi, baka hindi na alam ni Florence ang kanyang gagawin sapagkat hindi pa siya handa sa ganoong ugali ng boss niya. Kaka-graduate niya lang at ito ang unang pagkakataon na magtatrabaho siya. Maya-maya pa, nakarating na rin sila sa opisina ng CEO. Kumatok si Danica sa pinto bago iyon binuksan at pinapasok na siya sa loob. Kinakabahang tumango si Florence bago pumasok sa loob at mula sa balkonahe natanaw niya ang isang lalaki. Nakatalikod ito habang nakahawak sa railings. Alam niyang ito na si Andres Villarreal kaya dahan-dahan siyang naglakad hanggang sa tuluyan niyang malapitan ito. Good morning, Sir Villarreal. I'm Florence Palma, your new secretary. Kalmado niyang saad, ngunit sa loob-loob niya ay kinakabahan siya. You're 10 minutes late. Malamig nitong anas na ikinabaling agad ni Florence sa kanyang relong pambisig. Tama nga ito, 10 minuto na siyang late. Pero hindi ba siya exempted, lalo pat ito ang unang araw niya? I'm sorry po, Sir Andres. Medyo na traffic lang po ako papunta rito. Pero hindi na po ito mauulit. I'm sorry po ulit. Dapat lang. Mariin niyang saad bago humarap sa kanya. Ngunit ganoon na lang ang gulat ni Florence nang mamukhaan ang boss niya. Napaatras siya habang nakaawang ang kanyang bibig. Namamalikmata lang ba siya? O sadyang ito yung lalaki kahapon? Hindi siya pwedeng magkamali dahil ito yung lalaking pinanghihinalaan niyang nang snatch ng bag niya. Ikaw? Gulantang natura ni Florence. Ikaw yung lalaki kahapon, di ba? Pagpapatuloy niya pa, natatawang ngumisi si Andres. Oh, it's you, Florence. Anito bago pumasok sa loob. Sinundan ito ni Florence. I'm sorry, Sir Andres. Hindi ko sinasadya na mapagbintangan ka. Baka nga hindi ikaw yun. I'm sorry po talaga, sir. Please, huwag niyo po akong tanggal. Relax. Putol sa kanya ni Andres bago ito mahinang tumawa. Chill ka lang, Florence. Parang takot na takot ka. No worries. Hindi kita tatanggalin. Kahit napagbintangan po kitang snatcher? Kahit ilang beses kitang hinampas ng bag? At kahit binantaan po kita na ipapakulong kita? Sunod-sunod at may pag-aalalang tanong pa ni Florence rito. I'm not mad, Florence. Umiiling na sagot ni Andres sa kanya. I'm not mad because your accusations towards me wasn't true. And I know it myself. I was just having my weekly routine yesterday, Florence. Kakatapos ko lang mag-jogging tapos bigla na lang inihagis ng lalaki sa akin yung bag mo. I didn't know na ninakaw na pala yun sa'yo. Pag-amin ni Andres sa kanya na ikinamaang ni Florence. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Sir Andres? Madali naman po akong makaintindi. Kung inamin mo sana sa akin ng totoo, hindi yun aabot sa… Tapos na yun, Florence. Nakangiting wika ni Andres. Ayoko nang palakihin iyon. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Let's just stay positive so we can have a good relationship as a boss and secretary. Salamat po, Sir Andres. Nakakahiya at napagbintangan ko pa kayong snatcher. Kaya nagtataka ako eh. Bakit naman magiging snatcher ang isang katulad mo eh? CEO ka pala ng isang malaking kumpanya sa bansa. Sabay tawa ni Florence. Natatawang umiling si Andres. It's fine, Florence. Everyone makes mistake. Nakangiting tumango si Florence. Maya-maya pa, bumalik na si Danica para igiya na siya sa magiging workstation niya. Palabas na si Florence ng opisina ng boss niya nang bigla nitong tawagin ang pangalan niya. Kaya nagtataka siyang humarap dito. Bakit po, sir? Here, you're 500. Nang iangat nito ang kamay nito, may hawak na itong 500 piso. Hindi ko po yan matatanggap, Sir Andres. Why though? Nakangusong tanong nito sa kanya. Kukunin ko lang po yan kung ikaw talaga ang snatcher. Hindi ikaw. So, keep it na lang po, sir. Salamat po.
Just accept this, Florence. Ayoko nang tinatanggihan ako. At biglang sumeryoso ang tingin nito sa kanya. Napalunok si Florence bago binalingan si Danica na naghihintay sa kanya sa labas at sinenyasan siya nitong kunin na. Tumango siya at nakangiting lumapit sa boss niya at kinuha ang 500 pesos sa kamay nito. Salamat po, Sir Andres. Ako, sir, wala. Nakabusangot na singit ni Danica. Malapit na mag-December, Danica. Makakatanggap ka rin ng 13-month pay mo. Natatawang tugon ni Andres dito. Palihim na lang na natawa si Florence ng sandaling iyon bago muling nagpaalam sa boss niya. At ngayon, ginigiyan na siya ni Danica patungo sa executive suite kung saan siya magkakaroon ng sarili niyang desk. Anong masasabi mo sa ugali ni Sir Andres? Untag sa kanya ni Danica habang patuloy silang naglalakad. Mabait siya. Simple ngunit totoong sagot ni Florence. Tama ka, Danica. Aniya pa. Sabi sa'yo mabait talaga yan. Pero teka, bakit kanya binigyan ng 500? Pangkape ko raw. Pagsisinungaling niya dahil ayaw naman niyang ipaalam dito ang nangyari sa pagitan nila ng boss niya kahapon. Crush ka yata ni Sir Andres, Florence? Kumunot ang noon ni Florence. Ha? Paano mo naman nasabi? Naiiling niyang tanong dito. Never mind. Tugon sa kanya ni Danica. Napabuntong hininga na lamang si Florence at nang makarating na sila sa executive suite, inihatid na siya nito sa kanyang sariling desk. Pinakilala muna sa kanya ni Danica ang mga taong kasama niya bago siya nagsimulang magtrabaho bilang secretary ng nag-iisang Andres Villarreal. Hindi na nabilang ni Florence kung ilang araw na siyang katrabaho ni Andres, pero ganoon pa rin ito tulad ng dati. Minsan nga, hindi niya maiwasang mawirduhan sa amo niya. Akala niya, tulad sa mga nobela, magiging masungit ang boss sa sekretary. Pero kabaliktaran, sobrang bait ni Andres. Minsan pa nga, inaaya siya nitong mag-lunch sa mamahaling restaurant. Hindi niya ito mahindian. Natatakot siyang magtampo ito. Kamusta ang date niyo ni Sir Andres? Untag ni Danica habang abala siya sa computer. Kumunot ang noo ni Florence. Date? Anong sinasabi mo? Si Danica ang unang niyang nakaklose sa kumpanya at naging kaibigan. Sinundot siya nito sa tagiliran. Maang-maangan pa. Kalat na kalat sa kumpanya na palagi kayong magkasama sa tuwing lunch. Seryoso ka? Hindi yun date. Promise. Ayoko lang na magtampo si Sir Andres. Ang bait niya, Danica. Ayokong sirain ang tiwala niya. Marami ang nakakapansin. Tinatanong nga ako pero wala akong masagot. Pero tama ka, huwag mong sirain ang tiwala niya. Mas maamo pa sa tupa si Sir. Ngumiti si Florence. Tama ka, wala akong pakialam sa isipin nila. Pakikisama lang ito. At nakakatipid din ako. Natawa siya. Huwag mong sayangin si Sir Andres. Kung gusto mo, tutulungan kitang mas mapalapit pa siya sa… Teka, anong sinasabi mo? Naiiling na tanong ni Florence. Tumawa si Danica. Girl, hindi ba obvious na gusto ka ni Sir Andres? Manhid ka lang? Lumunok si Florence. Hindi ko napapansin. Ang sabi niya, kailangan naming magpakapositibo bilang mag-amo. Pakikisama lang ito. Nagdadalawang isip ako kung tatanggihan ko siya kasi napakabait niya. May punto ka, pero ramdam kong gusto ka niya Si Andres Villarreal na yun, girl. If I were you, hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Show him what you've got. Napailing si Florence. Gaga ka. Kakanood mo yan ng K-drama. At saka, anong ginagawa mo rito? Dumayo ka pa sa executive suite para lang makipagchismisan? Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Nakangiting sagot ni Danica bago lumisan. Bumuntong hininga si Florence. Paano kung tama ito? Imposibleng mahulog ang boss niya sa isang katulad niya. Dahil doon, hindi na siya nakapagtrabaho ng maayos. Pagsapit ng uwian, inayos niya na ang desk niya pero naalala ang boss niya. Halos kalahating araw na niya itong hindi nakita. Sa halip na sumakay ng elevator, pinuntahan niya ang opisina nito. Kumatok siya, pero walang sagot. Buntong hiningang itinulak niya ang pinto at bumakas ang gulat sa mukha nang makitang nag-iinom ito. Sir Andres? Ayos lang po kayo? You're still here.
Akala ko nakauwi ka na. Bakit po kayo nag-iinom? May problema ba? Umiling si Andres bago sinalinan ulit ang baso. Wala. Gusto ko lang uminom. Sobrang tagal ko ng sober. Inihain nito ang baso sa kanya. Come here. Join me. Hindi na po. Hindi po ako umiinom, sir. Luminga siya. Paano kayo makakauwi niyan? Lasing po kayo. I can sleep here. See that door? Tinuro nito ang isang pinto. That's my private room. Nakangiti siyang tumango. Sige po, maiwan ko na kayo. Paalis na siya nang biglang magsalita si Andres. Stay, Florence. Samahan mo ako. Wala siyang nagawa. Sige po, dito lang ako. Umupo siya sa harap nito. Thank you, Florence. Weird, no? Bakit naman po weird? Wala lang. Tumungga pa ito. Di ko inakala na magkakaroon ako ng sekretarang katulad mo. Almost a month ka pa lang. Pero isa ka sa pinakamagaling. Sir naman, bago lang ako. Ginagawa ko lang po ang best ko. Ngumiti si Andres. I like that. Pero alam kong the best ka na. Kwentuhan mo naman ako tungkol sa buhay mo. Nagsimulang magkwento si Florence at nakinig lang si Andres. Hindi niya namalayang napahaba na pala ang kwento. Nang lingunin niya ito, bagsak na sa upuan at papikit-pikit na ang mata nito. Bumuntong hininga siya, tsaka inakay ito sa private room. Marahan niya itong inihiga, inalis ang sapatos at niluwagan ang suot nitong long sleeves. Sleep tight, Sir Andres. Bulong niya bago lumabas ng kwarto. Lumisan siya ng kumpanya na may ngiti sa labi. Pakiramdam niya, mas lumalim ang relasyon nilang mag-amo. Sa loob ng executive suite, maririnig ang sunod-sunod na pagtipa sa keyboard. Wala nang tao maliban kay Florence, na abala sa pag-aayos ng presentation ng boss niya para sa meeting bukas. Hindi ka pa umuwi? Tanong ng bagong dating na tinig. Saglit siyang tumingin bago ibinalik ang atensyon sa computer. Tatapusin ko po ito para hindi ako magahol bukas. You don't need to do that. Ipapagawa ko na lang sa iba. Umuwi ka na. Sir, as your secretary, it's my duty. Umiling si Andres. Florence, I am your boss. Listen to me. Sir naman, malapit na po ako. Stop lying. Kita kong marami ka pang kailangan gawin. Kanina ka pa dapat nagpapahinga. Hindi siya natinag. Kaya ko naman po ito. Pwede akong matulog dito. Nang mag-isa? Hell no. Asik ni Andres. If you're staying late, sasamahan kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Naiinis man si Andres, hindi niya ipinahalata. Naiiling siyang humila ng upuan, umupo sa tabi ni Florence at sinilip ang ginagawa nito. Natatawa na lang si Florence sa loob niya. Para kasing bata ang boss niya habang nanonood sa kanya. Magaling kang gumamit ng computer, ah. Where did you learn that? Tanong ni Andres. Nung nag-OJT po ako, sir, ganito rin po ang ginagawa ko kaya na-adapt ko na agad. Sagot niya. Tumango si Andres. Kaya pala, di ka ba napapagod kakadot-dot sa keyboard? Napapagod din po, pero sanayan lang. Ngalay lang po ang prob. Give me your hands. Utos nito. Natigilan si Florence. Bahagya siyang nag-alinlangan, pero sa huli, ibinigay niya ang kamay niya. Marahan itong sinapo ni Andres at minasahe. Palihim siyang napangiti habang pinagmamasdan ito. Masuyo ang bawat galaw hanggang sa gumaan ang pakiramdam niya. You're good now, Florence. Salamat, Sir Andres. Aniya nang bitawan niya ang kamay niya. You should wear anti-radiation glasses. Di ka ba natatakot na lumabo ang mata mo? Halos buong araw kang nakaharap sa screen. I hate it. Bukas, pupunta tayo sa ophthalmologist. Nako sir, wag na po. Mabilis niyang tanggi. No, Florence. Tatanggihan mo ba ako? Lumunok siya at tumingin sa mga mata ng boss niya. Sir Andres, bakit po ang bait niyo sa akin? Ano po bang nagawa ko para… As far as I know, hindi lang ikaw ang tinatrato ko na ganyan, Florence. I treat everyone fairly. Pero hindi mo sila inaayang mag-lunch sa labas. Ako lang. Mahina niyang usal bago ibinaba ang tingin. May ibig sabihin ba yun, sir?
Bumuntong hininga si Andres bago tumayo. Finish what you're doing. Hihintayin kita. Sabi nito bago hinila ang upuan palayo. Napailing si Florence at pinagpatuloy ang ginagawa. Habang lumalalim ang gabi, sumulyap siya sa boss niya. Napangiti siya nang makitang nakatulog na ito sa lamesa. Hinayaan na lang niya ito at bumalik sa trabaho. Pero habang lumilipas ang oras, bumibigat ang talukap niya. Mabuti na lang at natapos niya ang presentation bago siya bumagsak sa lamesa. Nagising si Andres at natagpuan ang sarili na nakasubsob siya sa lamesa. Napalingon siya kay Florence at nakita niyang nakatulog din ito. Unan ang mga braso. Umiling siya bago nilapitan ito at walang pag-aalinlangang binuhat patungo sa private room. Marahan niya itong inilapag sa kama. Beautiful as always. Bulong niya habang pinagmamasdan ang mukha nito. Kahit natutulog, malaanghel pa rin ang hitsura nito. Gustuhin man niyang halikan ito, pinigilan niya ang sarili. Humiga siya sa tabi nito. Nag-iwan ng espasyo sa pagitan nila. Sa susunod, mahahalikan at mayayakap din kita. Aniya bago ipinikit ang mga mata at hinayaang lamunin ng kadiliman. Kinabukasan, nagising na lamang si Florence nang maramdaman niyang tumatama sa kanyang mukha ang sinag ng araw. Nang imulat niya ang mga mata, mabilis siyang napabangon na mapagtantong wala siya sa bahay nila. Subalit kung hindi niya pa nakita ang boss niya sa paanan niya na abala sa pagnanektie, hindi niya pa malalaman na nasa private room siya nito. Morning, Florence. I bet you have a good sleep. Nakangiting anas ni Andres sa kanya. Bakit dito ako natulog, sir? Naguguluhang tanong ni Florence bago bumaba sa kama. Buo pa naman siya. Dahil sa pagod mo, matapos mo lang iyong presentation. What did I tell you, Florence? You don't need to do that. I had no choice but to bring you here. And don't worry, wala akong ginawa sa'yo. Bakit hindi mo ako ginising? Tumawa si Andres bago naman ito inayos ang buhok. Paano kita gigisingin kung sarap na sarap ka sa pagtulog mo? Umihilig ka pa nga eh. Ano? Hiyang-hiyang usal ni Florence. Oo, that means pagod na pagod ka. Huwag ka nang pumasok ngayong araw. Since you finished my presentation, ayos na. Umuwi ka na sa inyo at magpahinga. If you want, tatawagan ko yung driver ko para ihatid ka sa bahay niyo. Hindi na, sir. Magtatrabaho po ako. May kailangan pa po akong tapusin. At nilapitan ni Florence ang isang pinto na alam niyang banyo. Nang buksan niya iyon, pumasok na siya sa loob at nang sasaraduhan na niya ang pinto, bigla siyang pinigilan ng boss niya. Sir? Are you really sure about this? Sa boses nito, halata roon ang pag-aalala. Tumango si Florence. Opo, Sir Andres. Ayoko pong matambakan ng trabaho. At isa pa, wala pong rason para lumiban ako. Nakapagpahinga naman po ako. Wala nang nagawa si Andres kundi hayaan ang kagustuhan ni Florence. Fine. You can take a bath. Nagpabili na rin ako ng susuotin mo. At tinuro nito ang isang paper bag sa gilid ng kama. Salamat po ng marami, Sir Andres. Tumango lang si Andres sa kanya bago nito inalis ang kamay sa pinto kaya sinaraduhan na iyon ni Florence. Dumiretso agad siya sa lababo at tiningnan ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Napamaang pa siya nang makitang gulong-gulo ang buhok niya. Hindi niya namalaya na ganoon na siya nakikita ng boss niya. Nagpakawala ng marahas na hangin sa bibig si Florence at naligo na. Nang matapos, lumabas siya ng banyo at sinuot na rin ang kasuotang nasa paper bag. Tamang-tama lang iyon sa kanya. Nang makapagbihis, inayos niya na ang buhok at mukha niya. Nag-light makeup lang siya at nang komportable na siya sa ayos niya, lumabas na siya sa private room at nakita niyang nakaupo ang boss niya sa swivel chair nito. Coffee, sir? No thanks. I had my coffee a while ago. Sige po, sir. Punta lang po ako sa cafeteria para magkape. Tumango si Andres. After that, bumalik ka rin. Mamaya ng meeting ko. Pagkatapos, pupunta na tayo sa kilala kong ophthalmologist para mapagawan ka na ng anti-radiation glasses. Tanging tango lang ang naisagot ni Florence sa boss niya bago siya bumaba sa cafeteria kung saan siya nagkape at nag-almusal na rin para may lakas siya.
Nang matapos, bumalik na siya sa opisina ng boss niya at naghahanda na ito para sa importanteng meeting nito mamaya. Nagre-review ito ng sandaling iyon. How's my look, Florence? Tanong sa kanya ng boss niya habang naglalakad sila patungo sa conference room. Maayos sir, gwapo ka. Thanks. Medyo nahihiya pang sagot ni Andres. Pakiramdam niya ay namumula na ang magkabila niyang pisngi dahil sa kilig sa sinabi ni Florence. Nang makarating sila sa conference room, naghintay pa sila ng ilang minuto bago nagsimula si Andres sa presentation niya. Nakatanaw lang si Florence sa boss niya habang nakangiti. Minsan, sumusulyap ito sa kanya. Kaya mo yan, sir. Bulong niya rito. Pinapalakas niya ang loob nito. And that wraps up my presentation. Thank you. Pagtatapos ni Andres, nagpalakpakan ng mga nasa conference room ng sandaling iyon. Maski si Florence ay pumalakpak din dahil sa angking galing ng boss niya. Matagumpay na natapos ang meeting kaya umalis na sila sa kumpanya at nagtungo sa ophthalmologist. Ayaw namang tanggihan ni Florence ang boss niya dahil baka magtampo ito sa kanya. Kahit may trabaho siya, parang baliwala lang ito rito. Ano pa nga ba ang magagawa niya rito kung napakabait nito sa kanya? Mabuti na lang at pumunta agad kayo rito. Your left eye is -1 and your right eye is -1.50. You have mild nearsightedness. It can be corrected through eyeglasses. Imporma sa kanya ni Dr. Mark, ang ophthalmologist na sumusuri sa kanya. Kaya pala medyo malabo na ang paningin niya kapag malayo. May problema na pala ang mga mata niya. Hindi pa iyon malalaman ni Florence kung hindi pa siya dinala rito ng boss niya. Prevention is better than cure, Florence. Usal ni Andres na nakatayo sa tabi niya. I didn't know you have a girlfriend, Andres. Nakangiting sambit ni Dr. Mark na ikinanlaki ng mga mata ni Florence. Hindi niya po ako girlfriend. I'm just his secretary. Pagtatama ni Florence sa doktor. She's right, Dr. Mark. Sang-ayon ni Andres. Umiling ang doktor. She's too beautiful to be your secretary, Andres. Anito pa. Natatawang napailing si Andres ng sandaling iyon. Samantalang si Florence ay hindi na ito pinansin. Matapos siyang suriin, umalis na rin sila sa klinik. Since kailangan pang gawin ang eyeglasses niya, sa 1 linggo niya pa raw iyon makukuha. Ngayon, lula na sila ng sasakyan ni Andres. Are you offended sa sinabi ni Dr. Mark? Pukaw ni Andres sa atensyon niya. Hindi naman po, Sir Andres. Bakit naman po ako ma-offend? Pareho naman po nating alam na walang katotohanan yung sinabi niya. That's right. Tumatangong tugon ni Andres sa kanya habang seryoso pa rin itong nagmamaneho. Pero biglang napansin ni Florence na ibang daan ang binabaybay nito. Hindi pabalik sa kumpanya nito. Saan po tayo pupunta, sir? Nagtataka niyang tanong sa boss. Sa bahay, Florence. I want to tell you something. Kumunot ang noo ni Florence. Tungkol po saan? Sandali siyang tiningnan ni Andres bago nito ibinalik ang tingin sa kalsada. Tungkol sa akin. Sagot nito. Seryosong tinitigan ni Florence ang boss niya ng sandaling iyon. Hindi niya alam kung ano ang ire-react niya, basta't nanatili na lang siyang tahimik hanggang sa makarating sila sa bahay niya. Tahimik ang loob at nalaman niya mula sa boss niya na mag-isa lang itong nakatira roon. Wala itong kasambahay. Lahat ng gawaing bahay, salo nito. Wala ka bang pamilya, sir? Tanong ni Florence kapag Juan habang naglalakad sila patungo sa living area. Meron naman, pero mas pinili kong bumukod sa kanila. Tumango si Florence. Pet, wala? Sayang naman kung mag-isa ka lang rito sa malaking bahay na to. Nung pumasok nga po ako, pakiramdam ko haunted house ito eh. Natatawang bulalas ni Florence bago umupo sa sofa. Allergic ako sa aso. Ayoko naman ng pusa. Kung mag-aalaga man ako, hindi ko rin matututukan dahil araw-araw kong wala. What do you want, by the way? Water? Juice? Wine? Tell me. Tubig na lang po, Sir Andres. Nakangiting tumango ang boss niya bago ito sandaling nagpaalam sa kanya. Nang mawala ito, pinagmasdan ni Florence ang kapaligiran. At natigilan na lang siya nang makita ang mga litrato sa estante. Nagtatakang tumayo si Florence
at lumapit sa istante ngunit bumakas agad ang gulat sa mukha niya nang makita ang nasa isang larawan. Sigurado siyang ito ang boss niya ngayon. Parang mga 10 ang edad nito. At sa tabi nito, nakatayo roon ang isang lalaki. Isang lalaki na sobrang lapit sa puso niya. Ang papa niya. Paano nangyaring kasama ng boss niya ang papa niya? Florence, what are you doing there? Nang marinig ang tinig ni Andres, mabilis pa sa 4:00 na humarap dito si Florence. Sir, kilala mo si Frederico? Papa ko siya. Bakit kasama mo siya sa litrato? Anong connection mo sa kanya? Sunod-sunod niyang tanong dahil sa matinding pagtataka. Marahang ipinatong ni Andres ang baso nitong hawak sa center table bago malamlam ang mukhang lumapit sa kanya. Sasabihin ko na sana, but I didn't know na nakita mo na pala. Mang Frederico was our gardener back then. Halos mahulog ang panga ni Florence sa narinig. Hindi ko alam na kayo palang pamilyang pinagsisilbihan niya noon. Minsan na kayong naikwento sa akin ni Papa. Sabi nga niya, mabait daw po kayo lalo na ang mommy mo. Nakakatuwa at bago pala tayo magkakilala, may koneksyon na pala kayo ni Papa. Mabait ang papa mo, Florence. He treated me like his own son. Kapag walang pumupunta sa school, kapag may mga importanteng event, nandyan ang papa mo. But sadly, nag-resign na siya. Even so, hindi pa rin ako nakalimot sa kanya. Kaya kahit ngayong wala na siya sa amin, tinutulungan ko pa rin siya. Ikaw yung nagpapadala kay Papa ng pera buwan-buwan? Nakamaang na tanong ni Florence rito. Nakangiting tumango si Andres na ikinangiwi ni Florence. Palagi niyang sinasabi na galing iyon sa kapatid niyang nasa ibang bansa. Hindi ka man lang binanggit sa akin Kasi ayokong ipaalam niya na nagpo-provide ako sa kanya. It's my choice, Florence. Nahihiya tuloy ako, Sir Andres. Hindi ko alam kung paano ako magre-react ngayon. Kung kilala mo na si Papa noon pa lang, ibig sabihin, kilala mo na rin ako. Hindi na siya pinatapos pa ni Andres. Bago tayo nagkita sa may eskinita, kilala na kita. Hindi mo ba naaalala na dinala ka ng papa mo dito sa bahay namin? Naglalaro pa nga tayo noon, tapos may alaala akong hindi ko pa rin nakakalimutan. Nalak ka sa CR noon. Takot na takot ka. Iyak ka ng iyak. Tapos sabi mo may multo. It turned out, napusa lang pala. Natatawang salaysay ni Andres sa kanya. Sa sobrang tagal na noon, hindi na iyon maalala ni Florence. Pero natutuwa siya dahil natatandaan pa iyon ng amo niya. Hindi ko alam kung coincidence lang ba yung pagkikita natin doon sa eskinita pero nakakatuwa lang na matagal mo na pala akong kilala. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang, Sir Andres? Hindi sana kita masasaktan. Baka kasi hindi mo ako paniwalaan. That's why I stayed silent. Pero gusto ko lang malaman mo na you have the best memories here in my mind. Ikaw yung babaeng kailan may hindi ko makakalimutan. Florence. Biglang sumeryoso ang tingin nito habang mataman itong nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. But I'm just so thankful because I met you again after long years. Maybe binigyan tayo ng daan para muling magkakilala kaya hindi ko mapigilang maging masaya. Knowing na ikaw ang anak ng taong malapit dito sa puso ko. Florence, when you came in my shattered life, unti-unti mo akong binubuo. And right now, I just couldn't help myself but feel amazing every time I'm with you. Litanya pa nito bago kinuha ang kamay niya at marahang pinisil ang mga iyon. Mariing napalunok si Florence. Sir, anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong dito. Ngumiti si Andres. Mahal kita, Florence. It may sound so sudden, pero seryoso ako. I love you. I want you. Hindi mo ba napapansin na kaya ako mabait sa'yo kasi mahal kita? Yung paglabas nating dalawa, it's not just a simple lunch. I consider it as a date. Florence, gusto kitang makasama habang buhay. I will love you forever. Tila nalunok ni Florence ang kanyang dila ng sandaling iyon sapagkat hindi siya nakapagsalita. Huminto ang pag-inog ng mundo niya habang hindi makapaniwala sa naging pag-amin ng boss niya sa kanya. Mahal na pala siya nito at wala man lang kamuwang-muwang si Florence roon. At tama rin si Danica.
Sa sobrang lakas ng radar ng babaeng yun, naramdaman nito ang totoong intensyon ni Andres sa kanya. Ngunit sa mga araw na nakasama niya ito, hindi man lang inisip ni Florence na mahuhulog ito sa isang katulad niya. Ordinaryo lang siyang babae, kaya bakit siya aasa na mahuhulog ito? Pero doon siya nagkakamali. Iniibig na pala siya ng boss niya. Sir, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Sa sobrang daming babae na nakakasalamuha mo sa kumpanya, bakit sa akin ka pa nahulog? I'm just a nobody, sir. You're not just a nobody, Florence. You're someone that I truly love. And you're wrong. Bata pa lang tayo. May pagtingin na ako sa'yo. Nawala na iyon, sa totoo lang. Pero na makita kita sa eskinita, bumalik ang nararamdaman ko sa'yo. Bumalik yung sayang nararamdaman ko nung bata pa tayo. Tuwing nakikita kita. At yung kasabikan sa tuwing sinasama ka ni Mang Frederick. Sa ilang bilyong babae sa mundo, ikaw lang ang tanging pinili ko. Ikaw lang at wala nang iba. Dahil ganun kita kamahal, Florence. We spent so much time together. At hindi ko na rin mapigilan ang mahulog sa'yo ng husto. Florence, I want you in my life. I want to be with you. I want to marry you and build a family with you. Will you accept me in your life, Florence? Don't worry, magiging mabuting asawa ko sa'yo. Puno ng kasiyahang salaysay ni Andres habang nakangiti ang mga mata nito. Sa mga ipinakita sa kanya nito noong mga nagdaang araw, walang rason para talikuran niya ito at baliwalain ang mga tinura nito sa kanya. Napakabait ni Andres. Kung hindi siya nagkakamali, green flag ang isang katulad nito. Hindi niya ito nakitaan ng masamang pag-uugali sapagkat kabutihan palagi ang ipinapakita nito sa kanya. At plus points pa dahil napakagwapo pa nito. Ayaw niyang masaktan ang loob ni Andres kung sakali mang tanggihan niya ito. Ayaw niya itong magtampo sa kanya. Pero natatakot siyang mag-commit kahit na lubusan na niyang kilala ang boss niya. Kamahal-mahal ang isang katulad ni Andres at hindi mo panghihinayangan na mamahalin mo ito. Bumuntong hininga si Florence bago malapad na ngumiti. Sige na nga sir, tinatanggap na kita. Halos mahulog ang mga mata ni Andres dahil sa gulat. Really? Tinatanggap mo na ako? Pangungumpirma pa nito. Natatawang tumango si Florence, kaya naman isang mahigpit na yakap ang iginawad sa kanya nito. Halos 1 minuto itong nakayakap sa kanya bago nito idinikit ang noo sa noo niya. Pangako, hindi mo pagsisisihan na tinanggap mo ko sa buhay mo. Usal ni Andres bago nito dahan-dahang idinikit ang mga labi sa mga labi niya. Gulat man, wala nang nagawa si Florence kundi ang tumugon sa matamis na halik ng boss niya. Nagpatuloy lang sila sa paghahalikan hanggang sa nauwi iyon sa mainit at hindi malilimutang pagsasalo. Hinihingal na bumagsak si Andres sa tabi niya bago siya pinugpog ng halik sa kanyang mukha. Natawa na lang si Florence ng sandaling iyon at sinuway ang ngayoy nobyo na niya. That was intense, babe. First time? Kindat sa kanya ni Andres. Tumango si Florence. Oo, first time ko lang. Ilang beses na akong nagka-boyfriend noon pero hindi ko sila hinahayaan na galawin ako. Romantic relationship lang kasi ang gusto ko noon. Ngayon? Siyempre, gusto ko pa rin ng romantic relationship. Ikaw kasi, masyado kang mabilis. Masaya lang ako, babe. At doon ay niyakap siya nito. Masaya ako kasi, finally, nasabi ko na rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Ipapangako ko sa'yo na hindi mo pagsisisihan na tinanggap mo ako sa buhay mo. Araw-araw kitang mamahalin, babe. I'm sorry kung nagawa natin agad ito. Hindi ko lang napigilan. Ngumiti si Florence. Huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, masaya tayo. Pero teka, paano na tayo? Paano ng trabaho natin? Well, kung ano tayo noon, ganoon pa rin tayo. Ang pinagkaiba lang, may relasyon na tayo. You're still my secretary, and I'm still your boss. Pero syempre, iba nang mangyayari. Sa office ko na ikaw magtatrabaho. Gusto ko, palagi kang kasama at nakikita ko. Okay lang ba yun sa'yo, babe? Oo naman, sir. Di mo na ako kailangang tawagin yan. Kapag tayo lang naman ang magkasama. Call me by my name, or much better, call me babe. Tumango si Florence. Sige,
Babe, Gusto ko na ulit makita si Mang Frederick, babe. Pwede ba tayong pumunta sa inyo? oo naman. Pero magpahinga muna tayo. Di ka ba napagod? Nangingising tumawa si Andres. Pagod na pagod, babe. At sumiksik ito sa leeg niya. I love you, Florence. Anito pa. Kinagat ni Florence ang kanyang ibabang labi habang pinaglalaroan ang buhok ng nobyo niya. I love you too, Andres. Tugon niya rito. Hindi na umimik si Andres. Maya-maya pa naramdaman na lang niyang natutulog na ito. Natatawa na lang siyang napailing ng sandaling iyon at maring ipinikit ang mga mata tsaka hinayaan ang sarili na lamunin ng kadiliman. At nang magising sila, nagbihis na sila bago nagtungo sa bahay ni na Florence upang makita ni Andres ang pamilya ni Florence, lalo na ang papa nito at para rin formal nila ipaalam ang namamagitan sa kanilang dalawa. At hindi na nagulat si Florence nang hindi makapaniwala ang papa niya. Gulat na gulat ito nang malaman nitong nagmamahala na silang dalawa. Gayunpaman, masaya pa rin silang tinanggap nito at sinuportahan pa ang pagmamahalan nilang dalawa. Ganoon din ang mama at mga kapatid niya. I knew it! I knew it! Sinasabi ko na nga ba, magiging kayo rin! Ang ingay-ingay mo. Suway ni Florence kay Danica nang bisitahin siya nito sa opisina ng boss/nobyo niya. Baka itanggi mo pa yan. Besides, tayo lang naman dalawang nandito. Don't worry, alam na rin ng lahat na kayo na ni Sir Andres. Ang lakas talaga ng radar ko, no? Ramdam ko na agad noong una pa lang. Natatawag na pailing si Florence. Tama ka nga, may gusto talaga sa akin si Sir Andres. Siya ang unang umamin sa akin. Di ko alam na may ibig sabihin na pala sa kanya yung ginagawa namin. Yung pagkain namin sa labas, may ibig sabihin na pala yun. Di ko maramdaman yun, Danica. Kung hindi pa siya umamin sa akin, hindi ko pa malalaman. Pero alam mo, dahil sa pagiging mabait niya sa akin, nahulog na agad ako sa kanya. Kakaiba kung tratuhin niya ako. He's the walking green flag na nakilala ko. Sabi ko naman sa'yo mabait talaga yan si Sir Andres. Pero ewan ko lang kung napagalitan ka na niya kasi sa amin. Minsan na siyang nagagalit. Pero mas nangingibabaw pa rin ang kabaitan niya. If I were you, hindi ko napapakawalan si Sir Andres. Bukod sa gwapo at mabait, ideal man pa siya. Siya yung tipo na guy na nakakalaglag panty. Sinong may sabi na papakawalan ko siya, ha? Nakangising niyang tanong kay Danica na ikinamulagat nito. Ay, wow! Palaban! Pero bet, kasi parang pagsisisihan mo pa na pinakawalan mo siya Nevertheless, masaya ako para sa inyong dalawa ni Sir Andres, Florence. Ang ganda rin ng eyeglasses mo, ha? Salamat, Danica. Salamat dahil palagi kang nandyan. Ikaw lang ang kachismisan ko rito. More chismis pa sa susunod na taon, Florence! Natawa na lang si Florence sa sinaad ng kaibigan. Sandali pa silang nagkwentuhan bago umalis si Danica. Bumuntong hininga si Florence bago nagpatuloy sa paggagawa ng report sa laptop niya. Dahil sa kagustuhan ni Andres, inilipat na ang workstation niya sa mismong opisina nito at magkatabi ang desk nilang dalawa. Kasalukuyang wala ang nobyo niya dahil nasa meeting ito. Hindi na siya sumama rito dahil mabilisang meeting lang naman iyon. Maya-maya pa, habang abala ang atensyon niya sa ginagawa, bigla niyang narinig na bumukas ang pinto ng opisina. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Florence dahil alam niyang si Andres iyon. Tapos na? Tanong niya rito habang abala pa rin sa kanyang laptop. Hindi ito sumagot sa kanya kaya bumakas ang kunot sa noon niya at binalingan na ito. Pero laking gulat niya nang imbes na makita si Andres, nakita niya ang isang babae na parang mga 50 na ang edad. Inangat ng babae ang kamay nitong may hawak na cup at huli na para makaiwas siya dahil naisaboy na nito sa kanya ang laman noong kape. Napatayo si Florence sa kinauupuan dahil sa gulat. Mabuti na lang at malamig na iyon kaya hindi siya napaso. You should be thankful na hindi mainit ang isinaboy ko sa'yo. Dahil kung hindi, malamang sa malamang, sira na yung pagmumukha mo. Nakatiim na sambit ng babae. Hinubad ni Florence ang suot niyang salamin at ipinatong ito sa lamesa. Sino po kayo? Anong ginagawa niyo rito sa opisina ni Sir Andres? Tanong niya sa babae.
Ngumisi ang babae at imbis na sagutin siya, naglakad ito palapit sa kanya. Umikot ito sa kanya habang waring sinusuri siya. I don't like you. Matigas nitong asik bago ito huminto sa harap niya. Hindi kita gusto para sa anak ko. Who are you? You're just a nobody. Hindi kayo magka-level ng anak ko. Anong maibibigay mo sa kanya? Nothing! Anito pa habang matalim ang tingin sa kanya. Halos mahulog ang panga ni Florence nang mapagtanto niyang ina ito ng lalaking mahal niya. Pero hindi siya nito tanggap bilang nobya ni Andres. Hindi mapigilang malungkot ni Florence ng sandaling iyon habang matamang nakatingin sa babae. Mahal, bukod sa mahal mo ang anak ko, ano pang maibibigay mo sa kanya? Iyang pagkababae mo? Ano ka? Stripper? Slut? War? My God! Hindi mo pwedeng mahalin ng anak ko dahil nakatakda na siyang ikasal sa iba. You're just a poor rat. You're just a woman who needs to work hard to have something to eat on the table. Naikuyom ni Florence ang mga kamao niya nang marinig iyon sa babae. May problema po ba kung kailangan kong magpursige para lang may makain sa lamesa? Marangal po ang trabaho ko at ginagawa ko po ito para sa pamilya ko. Sabihan niyo na po ako ng gusto niyong sabihin sa akin. Wala po akong At sinasagot mo na ako? Biglang bulyaw sa kanya nito. Sakto namang bumukas ang pinto at binungad noon si Andres sa kanya. May kunot ito sa noo at nang makita nito ang lagay niya, dali-dali itong lumapit sa kanya. What happened to you, babe? Nag-aalala nitong tanong sa kanya. I did that, Andres. Walang kaabog-abog na pag-amin ng babae na ikinabaling ni Andres dito. What the hell are you doing here? And why did you do this to her? Anong ginawa ni Florence sa'yo para gawin mo to? Hiyaw ni Andres dito. Ayoko sa kanya, Andres. Hindi ko siya tanggap bilang girlfriend mo. Mahirap lang siya. Look at her. Kailangan niya pang makipagsapalaran para mabuhay. Anong gusto mo? Umasa siya sa'yo? No, Andres. Hindi ako papayag. Si Ashanti lang ang pwede mong mahalin. Madaing wika ng ina ni Andres. Umiling si Andres bago itinuro ang pinto. Leave! Now! Pagtatabuyan niya rito. Alam mo, nakakadiri ka. Hanggang kailan mo ako pagpipilitang pakasalan ng anak mo? I don't love her. I don't even want her. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan sa desisyon ko. I love Florence at siya lang ang tanging papakasalan ko. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa guard. Galit na litanya ni Andres habang nanlilisik ang tingin sa babae. Nangingising umatras ang babae. I'm not done yet. Hindi ako makakapayag na magpakasal kayong dalawa. Suntok sa buwang sumpa nito bago tuluyang lumisan. Sa galit ni Andres, nasuntok nito ang lamesa. Ganyan ka sa sarili mong ina, Andres? Nasaan ang respeto mo sa kanya? Kahit anong mangyari, ina mo pa rin siya. Marahang nag-angat ng mukha si Andres sa kanya bago bumuntong hininga. She's not my mother, babe. She's my stepmother. And ever since, di ko na siya gusto. Kaya walang makakapaghiwalay sa ating dalawa kahit siya pa. Wala siyang karapatan, okay? Don't be scared. Dahil nandito lang ako. Poprotektahan kita. At lumapit na nga ito sa kanya at kahit balot ng kape ang katawan niya, niyakap pa rin siya nito. Wala nang nagawa si Florence kundi yakapin din ito pabalik habang gulat sa kanyang nalaman. Kaya naman pala malayo ito sa babae. Stepmother pala nito iyon. At kung makaasta naman ito, akala mo kontrolado ang buhay ni Andres. Hindi mawala sa isipan ni Florence ang nangyari sa pagitan nila ng stepmother ni Andres. Segundo siyang ginagambala noon kaya minsan ay hindi na niya mapigilan ang mag-isip ng kung ano-anong mga negatibong bagay. Ilang araw siyang walang ganang magtrabaho lalo pat muling bumalik ang stepmother nito at kinumpronta na naman siya katulad ng ginawa nito noon. Pinalaki siyang maayos ng mga magulang niya, kaya kahit puro masasakit na salita ang natanggap niya, hindi niya ito magawang patulan. Patuloy pa rin kasi nitong ipinagpipilitan sa kanya na hindi siya nito gusto para kay Andres. Kamusta kayo ni Andres, anak? Ayos lang ba kayo? Pagkababa pa lang ni Florence, sumalubong na agad sa kanya ang papa niya. Ayos lang po kami ni Andres pa. May kalungkutan niyang tugon rito. Oy, bakit ganyan ang mukha mo kung maayos ka? Anak, may problema ba? Sabihin mo sa akin.
Hindi mo pwedeng itago yan. Pa, hindi ako gusto ng madrasta ni Andres. Ayaw niya sa akin. Anong gagawin ko pa? Sa wakas, nagawa na rin niyang ipaalam sa papa niya ang problemang ilang araw na niyang itinatago. At nagpapaapekto ka naman. Striktong tanong ng papa niya sa kanya. Anong sabi ni Andres? Hindi raw siya papayag na mapaghiwalay kami ng madrastang yun. Oy, anong kinakatakot mo? Anak, kahit anong gawin ng babaeng yun tungkol sa inyong relasyon ni Andres, wag na wag kang magpapaapekto. Kasi hindi pwedeng kontrolin ng babaeng yun ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. Mahal ka ni Andres, anak. Huwag mo nang isipin ng babaeng yun. O baka gusto mong resbakan ko yun at nang madala. Pa naman, ayoko ng gulo. At ano na lang sasabihin ng ama ni Andres kapag ginawa mo yan? Takot niya lang sa akin, anak. Pero ito lang ang masasabi ko. Mahal na mahal ka ni Andres at gagawin niyang lahat, may paglaban ka lang. Huwag mo nang isipin ng madrasta niya. Wala siyang karapatan na kontrolin ang buhay ni Andres dahil sampid lang siya. Iniluwal niya ba ang batang yon? Hindi! Napailing na lang si Florence ng sandaling iyon. Kahit kailan talaga, hindi natahimik ang papa niya. Ganito ito, palaging nagpapakatotoo. Aalis na po ako pa. Mag-ingat ka, anak. Tandaan mo, huwag kang magpapaapekto sa babaeng yon. Tanging tango lang ang naisagot ni Florence rito bago siya tuluyang nagpatiuna. Nang makarating sa kumpanya, dumiretso agad siya sa opisina ng boss niya. Good morning, babe. Salubong sa kanya ni Andres bago siya nito siniil ng halik sa mga labi. Good morning din, babe. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na may meeting ka mamayang 10:00. Aniya bago nagpatiuna sa desk niya. What's wrong, babe? Nag-aalala lang tanong ni Andres nang sumunod ito sa kanya. Lumunok si Florence bago nag-angat ng tingin dito. Nag-aalala pa rin kasi ako sa madrasta mo. Kailan ba siya titigil? Umiling si Andres. Iniisip mo pa rin ba ang babaeng yun? Babe, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag mo na siyang aalalahanin pa? And from now on, ban na siya rito. Hindi ka na niya magagambala pa. Mahal kita. Tingin mo ba, hahayaan kong sirain niya ang relasyon natin? Bumuntong hininga si Florence. Salamat, Andres. Salamat at handa mo akong ipaglaban. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa buhay ko. For you, I will do everything. Florence, you're the love of my life. At kinuha nito ang isa niyang kamay at hinalikan ang likod nito. I love you, babe. Ngumiti si Florence. I love you too, Andres. Sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, handa kang gawin ang lahat, maipaglaban lang siya. Kahit anumang pagsubok ang danasin, wala kang pakialam. Mapanatili lang ang pagmamahal mo sa kanya. Iyan ang ginawa ni Andres para kay Florence. Ipinaglaban niya ito sa stepmother niya at ipinamukha niya rito na kahit anong gawin ito, hindi ito mananalo. At nagtagumpay si Andres. Nanalo siya. Huminto na ang madrasta niya. Masaya siya dahil huminto na ito. Masaya siya dahil nawala na ang takot at pag-aalala ni Florence. At ngayon, masaya nilang ipinagdiriwang ang Christmas party ng Villarreal Travel Agency. Bring me someone you love! Saad ng host. Mabilis na tumayo si Florence sa kinauupuan at dali-daling nilapitan si Andres tsaka hinila ito patungo sa unahan. What are you doing, babe? Tanong sa kanya ni Andres. Sayang ang aircon, Andres. Sumabay ka na lang. Wala nang nagawa si Andres kundi ang hayaan ang girlfriend niya hanggang sa makarating sila sa unahan. Kasabay nilang dumating si Danica habang dala nito ang tumbler nito. Natawa sila dahil doon. Miss, bakit sa lahat ng pwede mong dalhin, bakit tumbler pa? Natatawang tanong ng host dito. I love my tumbler. Hindi ako mabubuhay nang wala to, no? Mawala na ang lahat sa akin, wag lang tong tumbler ko. Tugon ni Danica. How about you? Why him? Baling ng host kay Florence. Ngumiti si Florence. Why him? Because he's the love of my life. Tugon niya na ikinakilig ng lahat. It looks like we have 2 winners! Give it to Danica. Sambit ni Andres. I can give it to Florence myself. Hindi niya kailangan makipagkompetensya. Dahil sa akin pa lang, panalo na siya. Anito pa.
Hindi alam ni Florence ang magiging reaksyon niya ng sandaling iyon dahil halos kiligin ang lahat sa tinura ni Andres. Bahagya siyang nahihiya at alam niyang namumula na ang magkabila niyang pisngi. Anong sigaw ng lahat? Kiss! Pang-aasar pa ng host sa kanilang dalawa. Sunod-sunod silang sumigaw ng salitang kiss. Natatawang napailing na lang si Andres bago dahan-dahang lumapit kay Florence at kahit nahihiya, wala nang nagawa si Florence kundi tanggapin ang halik ng nobyo niya sa kanya. Nang magdikit ang kanilang mga labi, naghiyawan ang lahat at kilig na kilig sa kanilang dalawa. Pero sa loob-loob ni Florence, masaya siya dahil kahit na may nangyaring hindi maganda, nakita at naramdaman pa rin niya ang suporta at pagmamahal nila sa kanilang dalawa. Masaya silang bumalik sa kanilang pwesto at puno rin ng galak na tinanggap ni Danica ang napanalunan niyang aircon. Sa buhay, may mga bagay na dumarating nang hindi natin inaasahan. May mga bagay na maaaring magbigay ng pagsubok o tagumpay. Ngunit sa bawat pagsubok at tagumpay na ating nararanasan, mas natututo pa tayo at nagkakaroon ng maraming kaalaman. Ang mahalaga, patuloy tayong kumapit sa isa't isa at magtulungan sa gitna ng hamon na ating nararanasan dahil sa buhay, walang perpekto. Hindi man naging madali ang pinagdaanan ni Florence habang minamahal niya si Andres, pero ngayon, masaya na silang dalawa at walang segundong hindi nito ipinaparamdam kung gaano siya nito kamahal. Hindi man niya inaasahan na magagawa nitong mahulog sa kanya, ngunit sa huli, tinanggap pa rin niya ito at ngayon ay mas pinapatibay pa nila ang pagmamahala nila sa isa't isa. Kung may mahihiling man siya, iyon ay makasama pa ng mas matagal si Andres. I love you, babe. At pagod na bumagsak si Andres sa tabi niya. Ngumiti si Florence bago hinila ang kumot sa paanan niya at ginamit iyon upang takluban ang hubad niyang katawan. I love you too, babe. Okay ka lang ba, babe? May pag-aalalang tanong ni Andres sa kanya bago nito inalis ang hibla ng buhok sa mukha niya. Ayos lang naman ako, babe. Bakit mo natanong? Masaya nga ako kasi kahit sa gitna ng busy schedule natin, nagbakasyon pa rin tayo. Tugon niya rito. Nasa Boracay nga pala sila ngayon. Isang linggo silang mananatili rito at ito ang unang araw nila. Masaya si Florence dahil sa ilang buwan nila bilang magkarelasyon, ito ang unang beses na nagbakasyon sila. Tanging sila lang dalawa. Bumuntong hininga si Andres. Babe, iniisip mo pa rin ba yung stepmother ko? Di ba't sinabi ko na sa'yo nakalimutan mo na siya? Wala na siya sa Pilipinas. Nakipag-iwalay na siya kay daddy. Kasi hindi niya nakuha ang gusto niya. Na maikasal ako sa anak niya. Ano pa bang pinag-aalala mo bukod dyan? Sure ka ba na kahit umalis siya rito sa Pilipinas, hindi na siya babalik? Nakanguso niyang tanong kay Andres. Natatawang umiling si Andres. Bumalik man siya, wala akong pakialam. Gagawin ko ulit yung ginawa ko noon. Ipaglalaban kita. At bumaba ito sa kama. I'll take a bath. Sama ka? After that, magdi-dinner na tayo. Nagpakawala ng hangin sa bibig si Florence bago tumango. Bumaba na siya sa kama kaya naman pumasok sila sa banyo at sabay na naligo. Pagkatapos, nagbihis na sila. Sumunod ka na lang sa akin, babe, ah. Maya-maya pa'y untag sa kanya ni Andres. Ha? Sabay na tayo. Baka mawala pa ako. Patapos na rin ako. Tugon ni Florence sa nobyo at binilisan ang pag-aayos ng kanyang buhok. Natatawang umiling si Andres bago lumapit sa kanya at siniil siya ng halik sa kanyang mga labi. Mahahanap mo ako sa dalampasigan, babe. Anito at tuluyan nang umalis. Kunot ang noong napakibit balikat si Florence sa tinura ni Andres. Minadali na niya ang ginagawa bago sumunod dito. At nang makababa sa hotel, dumiretso na siya sa dalampasigan at hinanap ang nobyo. At sa hindi kalayuan, natanaw niya ito. Hindi mapigilan ni Florence ang mamangha ng sandaling iyon dahil sa nakita niyang setup. Sa loob ng canopy na ang bubong ay gawa sa tela, makikita ang lamesa na punong-puno ng pagkain. Nakatayo naman sa tabi noon si Andres. At sa paligid ng canopy, nakapalibot ang mga lampara. Maganda ang setup, bumagay sa papadilim na kapaligiran. Sunod-sunod na napailing si Florence ng sandaling iyon bago tuluyang lumapit kay Andres.
Pinaghila pa siya nito ng upuan bago ito umupo sa harap niya. Surprise! Nangingiting sambit ni Andres. Talagang nag-abala ka pa, babe. Dinner ba to o date? It's a surprise date, babe. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Tango agad ni Florence. I'm glad you like it. Let's eat. Tumango si Florence bago sila nagsimulang kumain. At habang kumakain, hindi nila mapigilan ang magkwentuhan. How's your heart right now, babe? Maya-maya pa'y tanong sa kanya ni Andres. My heart? My heart is full of love and joy. Of course, from you. Ikaw, how's your heart? My heart? Well, my heart is beating right now because of nervousness. Ha? Bakit naman? Nag-aalalang tanong ni Florence dito. Binitiwan ni Andres ang mga kubyertos nitong hawak bago matamang tumingin sa kanya. Babe, despite those obstacles we've faced, we're still together and loving each other. Ang daming nangyari sa atin, babe. But all I can say is you're the reason why I'm happy right now. Hindi ko alam pero every time I look at you, I can't help but think about our future. Together with our children. Gusto kitang makasama habang buhay, Florence. Ikaw lang ang tanging gusto at kailangan ko. I've been thinking this for months and apologize kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. At may dinukot si Andres sa bulsa nito at gayon na lang ang gulat niya nang makitang singsing iyon. Florence, you're already enough for me. Makasama lang kita. Masaya na ako. You're the best gift that I've ever received. So I'm asking you, will you marry me? Mabilis na naging emosyonal si Florence. Namalaya na lang niya na bumagsak ang ilang butil ng luha sa mga mata niya. Andres, wala akong pinagsisisihan na minahal kita. Kahit natakot ako nung una. Hindi ko rin inaasahan na mahuhulog ka sa isang katulad ko. Kasi kung titingnan, I'm just an ordinary woman. I'm plain Jane. Sinong mahuhulog sa akin? That's my thoughts back then. Not until you confessed my love towards me. Andres, mahal na mahal kita. And loving you is the best thing that I did in my life. Minahal mo ko at ipinaranas mo sa akin ang walang hanggan mong pagmamahal. At na-appreciate ko yun, Andres. Kaya oo, papakasalan kita. Puno ng emosyong tugon niya rito. Malapad ang mga labing tumayo si Andres sa kinauupuan bago lumapit sa kanya. Kinuha ni Andres ang kamay niya at marahan siyang hinila patayo bago nito isinuot sa daliri niya ang singsing. Idinikit nito ang noo sa noon niya. Thank you, babe. Thank you for accepting me in your life. I love you so much. I can't wait to marry you. Mahal na mahal din kita, Andres. Tugon niya rito. Malapad na ngumiti si Andres bago siya siniil ng halik. Tumugon siya rito at makalipas ang 1 minuto, humiwalay sila bago hilam ang mga matang niyakap ang isa't isa. Pagkatapos ng madamdaming tagpong iyon, magkahawak kamay na naglakad sila patungo sa tubig. Handa na silang harapin ang hinaharap na magkasama. At kahit anumang pagsubok ang dumating, magkasama nila iyong haharapin. Wakas.